Ulat sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Ano'y 35% kickback ng mga contractors at ilang politiko sa pagpapatayo ng bank houses sa mga lugar na sinanta ng bagyong Yolanda. Iniimbestigahan na. DPWH Secretary Rogelio Singson handang magbitiw sa pwesto kapag napatunayang overpriced ang mga bank houses. Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile sumagot na sa mga binabatong aligasyon hinggil sa pagkakasangkot sa 10 billion pesos pork barrel scam. Pagdalaw ng mga dating presidente kay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo hindi dapat bigyang kulay ayon sa isang political analyst. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad po ng kakarampot na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Itang negosyo, ilang power plant operators tumangging saluhin ng gastos para sa dagdag singil sa kuryente. At balita sa ibayong dagat, mga residente sa Amerika pinayuhang manatili sa bahay dahil sa pananalasa ng polar vortex. Buong pagsasarang boses ng balita, RMN News. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, umaga po ngayon ng Martes, January 7, 2014. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, tayo ay live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, UIHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan at sa DXIC 711 RMN Iligan. Pa rin international via Ustream, search RMN Manila at WRMN New York, USA. At salat po natin ang #1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Weather today, patuloy pong magpapaulan na amihan o yung northeast monsoon mga kasama sa Luzon at may namatanding low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, asahan na sa buong Visayas at Mindanao ng pagkakaroon po ng katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Habang sa Luzon ay kabilang na rin dyan ang Metro Manila, maging bahagya hanggang maulap na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. May gale warning pa rin sa eastern seaboard ng Southern Luzon at Eastern Visayas dahil sa amihan, malamig na temperatura ang nararanasan ngayon. Metro Manila ay naitala po ang temperatura 21.7 hanggang 29 degrees Celsius kahapon, 12 degrees Celsius naman sa Baguio. Buong pagsasarang boses ng balita, RMN News Nationwide. Kasama inumpisa na ni Rehabilitation sa Arpan Pilulakson ang investigasyon sa manisabuatan sa pagitan ng ilang mga contractors at mga politiko para makapagbulsa ng hanggang 35% kickback sa pagtatayo ng mga bank houses o pansamantalang shelter para sa mga Yolanda survivor. Kaugnay ito ay natasan ni Lacson ang Criminal Investigation and Detection Group na mangalap ng ebidensya matapos ang una niyang pagdalaw sa mga nasalantang lugar noong December 13. Tumanggi naman si Secretary Lacson na pangalanan kung sino ang tinutukoy niyang politiko dahil mas gusto raw niyang hubaran muna ito ng maskara kapag kompleto na ang hawak nila ebidensya. Ayon pa kay Lacson, sasampahan nila ng kaso sa ombudsman ang sinumang mapatutunayang sangkot sa sabwatan.
Duda si Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson sa pahayag ni Rehabilitation SAR Panpilo Lacson na may sabwatan sa ilang contractor at mga politiko sa pagtatayo ng bank houses sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Ayon po kay Singson, posibleng may bahid politika ang nasabing pahayag ni Lacson, lalo na't sa Eastern Samar nagmula ang kontrobersiya. Imposible rin anya na maglabas ng pera ang mga kontratista para makuha ang kontrata dahil wala pang natatanggap na pera ito mula sa pamahalaan. Sinabi pa ni Singson na babalik siya ngayong araw sa construction site para inspeksyonin din aktual yung mga tinatayong temporary shelter. Kasabay po ito'y nanindigan si Singson na walang overpricing na nangyayari at posibleng hindi lamang nasunod ang mga specification sa mga materyales. Una rito ay itinaya ni Singson ang kanya rin pwesto kapag napatunayang overprice ang nasabing mga bank houses. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Top scam case sinagot na ni Senator Enrile. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Nagsulitin na ng kanyang counter affidavit sa Office of the Ombudsman sa Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile kung saan mariin niyang pinabulaanan ang mga kasong inihain ng National Bureau of Investigation ni Atty. Levito Baligod at ng Field Investigating Office ng Ombudsman na nagsasangkot sa kanya sa TDAF scam. Sa kanyang kontra sa laysay, unang binigyang diin ni Enrile na mismong ebidensya ng gobyerno ang nagsasabi na hindi siya nag-endorso o lumagda sa kahit na anong non-government organization o NGO na di umano ay sangkot sa tinatawag na pork barrel scam, konektado man o hindi kay Janet Lim Napoles. Dagdag pa ni Enrile, ang tanging papel lamang niya at ng kanyang opisina sa buong proseso ay ang tukuyin ang bawat proyekto na hinihingi ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mapondohan sa ilalim ng kanyang TDAP. Giit ni Enrile, tungkulin ng implementing agency ang pagtatalaga ng mga NGO at ang pagsasakatuparan ng mga proyekto at ayon kay Enrile, minsan ang nagsabi rin ang kataas-taasang hukuman na kontrolado ng ehekutibo ang paglabas ng pondo hanggang sa aktual na paggastos ng pondo sa proyekto at kapag may kontrol, dapat ito din ang may pananagutan. Ipinunto pa ni Enrile ang mga naging pahayag ng whistleblowers na sina Marlina Sunyas at Benhar Lui na ang dokumento na tila nag-uugnay sa kanya o sa kanyang mga staff ay pawang pineke o palsipikado. Wala din anyang mga testimonya o kay dokumento na nagsasabing may natanggap siyang komisyon o lagay dahil wala naman talaga siyang kinita dito. Hindi nga raw niya personal na kilala ang kahit na sinong opisyal ng implementing agency na sangkot at minsan hindi rin niya nakilala si Janet Lim Napoles o nakapunta sa anumang pagtitipon nito. Hiling niya Enrile, maging patas ang paglilinis sa kasong ito kung saan katotohanan lamang at hindi mga personal na galit sa kanya ang dapat maging tanging batayan. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Radyo mo Nationwide. Kasama ang DSWD ay bubuo ng bagong strategy sa pagtugon sa kalamidad. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Paigtingin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang strategiya para sa pagtugon sa kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, kailangan nilang makalikha ng pinaigting pang strategiya at paraan sa pagresponde lalo na't lumalala kada taon ang tumatamang mga kalamidad at trahedya sa bansa. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 1.5 billion ang tulong na naibigay sa mga survivors ng bagyong Yolanda. Sinabi pa ni Soliman na sa kabila ng mga batikos ay nagawa nilang rumisponde at epektibong maihatid ang mga tulong sa Visayas. Bukod dito ay binibilisan din nilang matapos ang pagsasaayos sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo, Sabah Crisis, Habagat, Bagyong Labuyo, Zamboanga Siege, Bagyong Santi at ang 7.2 magnitude earthquake sa Bohol. Kasama mo mula sa DSWD, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Headlines. Mga kasama, nagpatupad po ng kakarampot na rollback ang ilang kumpanya na langis ngayong araw. Nabatid na epektibo kanina alas 12:01 na madaling araw. Tinapyasan ng Philippine Shell at Sea Oil ng 45 sentimos ang presyo ng kanilang litro ng diesel. Habang 25 centavos naman ang rollback sa kerosene
at wala pong pinagbago ang presyo ng gasolina. Pareho rin ang pinatupad na bawas presyo ng PTT Philippines sa diesel habang bagyang mas malaki ang kaltas ng Eastern Petroleum na 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Kanina rin alas 6 sa umaga ang Phoenix Petroleum, Total at Petron ay nag-rollback sa kanila po mga produkto kung saan 45 centavos kada litro ng tinapyas na mga yan sa per liter ng kanilang diesel, 25 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Anila bunsod pa rin ito sa pabago-bagong presyuhan doon sa world market. Posibleng tumagal lamang ng 10 hanggang 12 oras ang prosesyon para sa itim na Nazareno sa Huwebes. Ayon kay Monsignor Jose Clemente Ignacio, rektor ng Quiapo Church, salip na sa MacArthur Bridge ay sa Jones Bridge na dadaan ang prosesyon ngayong taon. Sinabi pa ni Father na layunin po nitong maiwasan ang mga aksidente matapos na magbabala muli ang DPWH sa malaking crack sa MacArthur Bridge. Noong isang taon tumagal ng 9 na oras ang translasyon na higit na maikli kumpara sa 22 oras noong 2012. Dahil naman sa inaasampong dami ng debotong makikisali, nagpapatupad ng traffic rerouting scheme ang Metro Manila Development Authority. RMN News Nationwide. Ang DOH at DepEd ay magsasanib puwersa kontra tigdas. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Plano makipag-tie up ng Department of Health sa Department of Education para sa pagpapalakas ng kampanya kontra tigdas. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, nais silang palaganapin ang kahalagahan ng bakuna laban sa tigdas. Sinabi pa ni Tayag na mahalaga na maalam ng mga magulang kung ano nga ba ang sakit na tigdas, paano ito nakukuha at kung ano-ano ang komplikasyon nito na siya nagiging sanhi ng kamatayan ng mga tinatamaan nito. Samantala, sinabi ni Tayag na importante ding magpabakuna ang mga nakakatanda kontra tigdas pero ito ay may bayad. Tangi ang mga bata lamang anya ang pagkakalooban ng libreng bakuna. Sa ngayon, maabot na sa halos 800 ang tinamaan ng tigdas sa Metro Manila. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Foreign Minister ng Norway darating sa bansa ngayong umaga. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. RMN Report. Bago mag-alas 12 ngayong tanghali dadating sa bansa, ang Thai Airways sakay ang Minister of Foreign Affairs ng Kingdom of Norway. Agad natutungo sa Tacloban, Leyte at Basay Samar si Norwegian Foreign Minister Borge Brend para bisitahin ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa Huwebes, makikipagpulong naman si Minister Brend kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa Old DFA Building sa Pasay City. Huwebes naman ng gabi siya ay babalik na ng Norway via Philippine Airlines sa flight PR 732. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. RMN Nationwide Report. Kasama yung Murciélagos Bay ng Zamboanga del Norte. Ligtas na ho yan sa red tide. Kasama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Linift na ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR ang ban sa pangunguha at pagha-harvest ng lahat ng uri ng shellfish at mga lamang dagat sa may Murciélagos Bay ng lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ito'y matapos hindi na nagpositibo sa red tide toxin ang Murciélagos Bay kung saan sakop nito ang lungsod ng Rizal, Sibutad at La Libertad. Base sa pinakahuling bulletin na pinalabas ng BFAR, free na ang Murciélagos Bay sa Zamboanga del Norte sa kontaminasyon. Matatandaan, ilang taong nagpositibo sa red tide ang Murciélagos kung saan apektado naman ang pamumuhay ng mga mangingisda sa naturang lugar. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Headlines. Iginit po ng political analyst na si Dr. Clarita Carlos, professor din sa UP, na hindi dapat bigyang kulay ang pagbisita ng mga dating presidente ng bansa kay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na dati ring presidente. Sa interview ng RMN kay Carlos, sinabi nito na walang sino man na nakakaalam ng motibo
na dating Pangulong Fidel V. Ramos at Joseph Erap Estrada sa pagbisita na ito kay CGMA. Hindi natin alam kasi yung motibo wala namang nakakaalam yan at mahirap mag-second guess, mahirap manghula talaga kung ano yung mga motibo. Kasi for all you know, dahil Christmas nga at nakita nila yung napakaabang kondisyon ni Gloria Arroyo na dating pinaka-powerful person sa atin dito sa Pilipinas, siguro yung mga iba nagpasyal din doon, no? Pero binibilang lang naman natin yung si Ramos, si Estrada, tapos sino pang mga tao-taong nagbisita dyan. Hindi naman natin binibilang yung iba pang taong nagbisita na hindi former president. Sinabi pa ni Carlos na maraming issue at usapin sa bansa na mas dapat tutukan ng taong bayan. Kaya hindi na mga kritiko. Anya kapansin-pansin naman ang pinagdadaanan ngayon ni CGMA at kung tutusin ay mayroon talagang dahilan na mga dating kritiko ni CGMA para siya'y dalawin. Well, on one hand, pwede mo yung interpret na simple lang na nagbisita yung isang tao concerned about another fellow human being. On another hand, pwede mo lagyan niya ng napakalaking spin na meron ngang nag-i-emerge na yung troika nga, no? Si Ramos, si Estrada, yung mga nagbisita sa kanya. Pwede mo ring i-interpret, kanya-kanya kasi interpretation niya. Si Professor Clarita Carlos sa interview ng RMN. RMN News Negosyo. Mga kasama hindi po sumang-ayon ilang power plant operators at ang pahayag na yan ng pamahalaan na sila na raw ang sasalo sa kuryente sa oras na mapagdesisyon na itaas ang singil ng kuryente sa Meralco. Ayon kay Philippine Independent Power Producers Association President Luis Aboitiz, lalo lamang malulugi ang mga consumers dahil maging sila ay kumukuha rin ng kuryente sa West M, yung wholesale electricity spot market, na siya rin pong naniningil ng mataas na halaga na electricity rate sa mga electric company. Ang git nito, tataas lamang ang singil nila sa mga consumers dahil may mga kontrata rin pinirmahan ang mga power plant operators. Nauna nang pinigilan ng Supreme Court ang nakambang pagtataas singil sa kuryente bago matapos ang 2013. RMN News Abroad. Nanawagan ng pamahalaan sa Estados Unidos na manatiling nasa loob lamang ng bahay ang mga residenteng apektado po ng polar vortex. Dulot yan ng nakaraang snowstorms sa silangang bahagi ng Chicago, Michigan at Canada. Ang nasabing lagay ng panahon ay umabot ng 30 degrees below 0 Fahrenheit. Posible umabot pa sa 60. Ang nasabing kondisyon ng klima nagdudulot po ng mabilis na paumuo ng yelo sa loob ng ilang minuto lamang. Samantala, 3 batang kumpirmadong patay naman sa pagsabog sa Pakistan po ito. Kabilang na dyan ang 10 kataong nasawi sa Khyber area ng bansa. Iniimbestigahan ng otoridad kung ang nangyaring insidente ay sa bahay mismo ng tribal leader na si Hakim Khan. Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig mga kasama. Numero 1 RMN News Nationwide. Umaga na tayo ng Martes, January 7, 2014. Mga taga Bacolod. Sunod na po dyan, sinakasama Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod. Sa numero 1 DYHB 747. Pwedeng panoorin ang ating naging pagbabalita alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po mga kasama sa inyong panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan ng may pinaka. Maraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN. Radyo mo Nationwide. Buong pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7:17 na umaga. RMN